Kaya mo bang mabuhay na walang lalaki? Ngayon, kaya kong sagutin ng yes kasi meron na akong apo. Oh, iba yun. Iba yun. Oo. Iba yun. Parang ang hirap na maaga akong nag-anak, kaya maaga rin akong naging lola. Kasi at 28, si Carlito ay nag-asawa na, so automatic, maaga rin ako magiging lola. At naiiwan na ako mag-isa. Matagal na akong naiiwan mag-isa sa bahay. Actually, si Claudio ang nagpapabata sa akin. Kasi parang ang tingin ko bunsong anak eh. Oh. Oo, dahil kung paano, hindi kasi ako matandang taong umacting. I'm a happy person. Yeah, I'm a joyful person. Lahat pinagtatawanan ko. Ayan, Tito Boy, apo mo rin yan. Oo naman. Oh. That's third generation Right. from me. Carlito, and yan na yung pangatlo mong, diba, yung genes mo na, talaga palang magaganda kaming tao. No, at saka ibang enerhiya. Iba. Sabi mo, apo ko. Tapos oo. pagkasalita mo, amin, magaganda kami. Hindi mo na ako sinali. Teka lang, di pa kasi ako tapos. Hindi, alam ko naman. Hindi. I love you. Of course. Okay, hanggang doon lang tayo. At saka kailangan sabihin ko rin yun. Na mahusay ka. Oh, mahusay kita. Anay, hindi na kita. Ang bata na hinawakan mo nung pinaaarawan ay na nasabihan mong, this is my superstar, ay naging superstar. Paano binago ang buhay mo ni Daniel? Kay Daniel pa lang, natuto na akong, actually nag-double time akong buhayin or suportahan yung buong pamilya from Leyte to Manila. Basta lahat ng kamag-anak na lalapit, nagbago. Naging mas mabuti akong tao. Ang hindi lang nagbago, hindi ko alam kung kabutihan yun ng puso ko na madali akong maniwala sa mga pambobola ng mga nanliligaw sa akin. Diba? Dahil siguro ako'y naturally maawain, compassionate ako, at talagang, siguro I'm just kind. But don't get me wrong, matapang akong tao sa buhay, no? Pagharap sa buhay. And pagdating sa mga anak ko, sobrang tapang ko dyan. Parang, kung binuhay ko yan ng ako lamang ang pwedeng manakit sa mga anak ko. It's always like that. Pinakamalaking kontrobersiya na pinagdaanan ni Daniel na muntik kang bumigay. Siguro itong binatong mga masasakit na salita kay Daniel itong mga nakaraang taon. Itong paghihiwalay nila? Yes. I think yung paghihiwalay kasi nila ni Catherine, sa kanila ni Catherine yun eh. Sila naman ang nakakaalam talaga at sila naman magreresolba kung ano man yung dahilan ng paghihiwalay at dun sa nangyaring hiwalayan. Pero yung salita ng tao na halos hindi mo na makain at sobrang kabastusan kung ano man ang, medyo yun ang hindi ko na kinakaya. Hindi ko kinakaya na parang ikamamatay ko ha. Hindi ko na halos kayanin na kailangan ko ng hanapin yung mga taong ganun magsalita at isa-isahing sagutin. Parang ganun. But of course, kinakausap kita, kinakausap ko ang ating mga ibang kaibigan, kaya ang pinakamaganda nating ginawa ay ipaubaya dun sa dalawa. Oo, tama. And nandun ka, you were very present in DJ's life. Diba?